Okay, ito yung pagpapatuloy ng house tour na ginawa ko kahapon. Sorry kung naputol kasi may kapitbahay na may tinatanong siya. Kaya naputol yung pag-house tour ko. Okay, welcome uli sa inyo sa mga nanonood. Welcome. Ito yung naputol ako doon sa sapatos. Ito yung mga nakuha ko na sapatos nung dumating kami rito sa Nelson, BC. So nung dumating kami rito, siguro mga unang linggo ko pa lang dito sa Nelson, BC, ito na yung mga nakuha ko. Ito, at saka ito. Yan yung mga nakuha ko dun. Kasi nung naglalakad-lakad ako, syempre bago ka pa lang dito, gusto mo maglakad-lakad at makita yung paligid. So naglakad-lakad ako. So nung nasa labas ako, ito nilalagay nila sa sidewalk sa may tabi ng basurahan. May nakasulat doon na free item, nakalagay siya sa karton. Tapos nung nakita ko siya, tiningnan ko, sinilip ko, sabi ko kasya. So inuwi ko na siya. So ito yun siya, nakaapat na ako. Tapos nung mga sumunod na araw, ito naman ang nakuha ko. Ito yung Lebron na rubber shoes. Ito, ang kasabay nito nung nakuha ko ito yung Converse. Yan yung kasabay niya. Tapos itong mag na to. Yan ang kasabay niya. Tapos nung nakuha ko ito, ang kasabay naman ito ay itong jacket na to. Diba? Bagay na bagay. Tapos ano pa ba yung nakuha ko? Medyas at saka damit na black, t-shirt na black, tapos medyas, yun. Tapos hanggang sa sumunod na araw na naman, yung pinakahuli, ito naman ang huling nakuha ko sa kapitbahay uli ito. Ang totoo niyan, ang tawag daw pala nito ay cleat shoes. So ang ginawa ko, para magamit ko siya pang araw-araw, tinanggal ko yung yung bakal niya sa ilalim. Kasi pwede ko itong gamitin pang trabaho o kaya pang alis. Diba? Maganda naman yun. Tingnan mo. Diba? So yun na. Meron na akong 6 na sapatos dito. Isipin mo wala pang 1 buwan yan. Naka-6 na sapatos na ako. Lalo pa kung tatagal kami rito ng taon. Mas madadagdagan pa to. Kaya gagawin ko dyan, kung sakaling halimbawa hindi ko na magagamit, pwede ko ipadala sa Pilipinas sa mga anak ko. O kaya naman pag dumating sila rito, magagamit din nila yan. So yun na. Nung dumating kami rito, fully furnished na siya. So wala na kaming problema rito kasi nung dumating kami rito, andyan na lahat. May sofa, may kama, may table, may may microwave oven, may lutuan na o yung induction heater, 2 yan, double burner tsaka yung single burner. Tapos dumating kami rito, may mga baso, plato na siya, kaso yung mga baso niya babasagin. Tapos ito na lang ginagamit namin, yung mga plato niya na iniwan. Tapos yun, may dala na rin kaming rice cooker para kung sakali magsasaing kami. Tapos hanggang sa nag-grocery na kami, paunti-unti hanggang sa nagkaroon na kami ng stocks. Tapos meron din siyang mga mga kutsilyo. Ayan, kumpleto na nga kumbaga gamitin mo na lang. So napakabait ng may-ari ng bahay na to kasi talaga nag-provide siya ng mga gamit na kung sakali may titira, may mga gamit agad. Pwede siya lang magluto, pwede siya maglaba. Nga pala, ito yung washing machine namin. 2-in-1 na yan. Pwede kang maglaba at mag-dry. Kumaga pang wash at saka pang dryer. So mamaya nga maglalaba ako yung kumot namin kasi to nung last na nilabang ko to nung nandun pa kami sa Alberta. So mga 1 buwan na mahigit ito. So kailangan na siya talaga malaban. So mamaya lalabang ko yan. Tapos yun nga, ang pinakamaganda rito, pinakamaganda sa lahat, pag tumira ka dito sa Alberta o sa kung saan man panig ng Canada, mapa BC man yan o mapa Toronto
Mapa Alberta, ang pinaka number 1 na kailangan nyo is yung washroom. Kasi pag wala kang washroom, kagaya nung ginawa namin, nung naranasan namin nung nasa Toronto kami, nag-aantayan pa kami. Alam mo, may iihi, may tatae, mapipilitan ka mag-antay. So ako, pag hindi ko na talaga kaya, pumupunta ako doon sa may laundry room. Sa laundry room namin may CR doon o may washroom. Doon ako nakiki-CR. Tapos ngayon, ang nangyari, nung nandito na kami sa BC, sobrang swerte namin kasi may sarili na siyang washroom. So dito, pasok tayo sa loob ng washroom. Yan o, tingnan mo. Hindi mo na kailangan mag-antay pa kasi may solo washroom ka. Own CR. So ito yun siya. Ito yung CR namin. Ito yung toilet bowl. Tapos may ano kami, may shower. Ito yung shower area niya. Ayan o. Diba? Yan siya. So, di mo na kailangan pa mag-antay kasi solo namin to. Ngayon, ang problema lang dito to, sa sobrang liit lang talaga ng aming space o aming room, kung makikita nyo may nakasampay na dyan na jacket. Kasi wala talaga kami masampayan. Kasi yung cabinet namin sobrang liit. Tingnan mo. Yan yung lagay ng marurumi. Yung mga towel namin. Ito yung malilinis na towel. Ito yung mga kailangan namin, mga sabon, shampoo, conditioner, pabango, lotion, andyan na lahat. Tissue, andyan na. Listerine, toothpaste, toothbrush, andyan na. Yan. Okay. Tapos may ano pa yan, may heater pa yan, tingnan mo. Pwede mo iset yan, ayan o. Pwede mo taasan yan. Hanggang ano yan, di ba? Hanggang, isipin mo hanggang 35 o. Di ba, naliligo ka. Sa pakiramdam mo, malamig na malamig. Pwede mong pahinitan yan. Pwede mong gamitin yung heater. Ayun. Sa ilalim. So, ang ginagawa ko, pagka umaga na, di ba, mga 8:30 na nagising na ako, nag-aalmusal na ako, pinapatay ko na yan. Pero sa gabi, binubuksan ko para mainit. Okay? Ito yung cabinet namin sa CR. Ilagay ng mga anik-anik. Okay, patayin na natin yung ilaw. So, yun na. Naipakita ko na sa inyo. Tapos, ito yung mga kahon namin na hindi na ginagamit. Kasi may mga damit yan, may mga kung ano-ano mga nasa loob niya na hindi na naman namin magagamit. Kaya, ipinasok na lang namin yan. Total, maliit lang yung cabinet namin. Hindi na magkakasya ibang damit. So, ang ginawa ko, nilagay ko lang dyan para at least kung sakaling lilipat man kami, madali na namin kunin. Ayan, nakatabi lang dyan. So, ito kasi kung makikita nyo yung cabinet namin, sobrang liit talaga, tingnan nyo. O, diba? Napakaliit. O, yung maleta namin nasa taas. Pakaliit lang. Kaya pinagtsatsagaan lang namin, timo. Halos magsiksikan na yung mga jacket namin. So, sobrang liit. Pero nung nando kami sa Alberta, tsaka sa Toronto, malaki yung cabinet namin. Eh, dito napakaliit. Kaya, yung mga hindi na namin gagamitin, ayan na. Nilagay lang namin dyan sa karton, sa kahon. So, ito na ang aming munting tahanan. Ang aming maliit na kwarto para sa mag-asawa. Ang upa namin dito ay 1-2. Pwede na rin, importante dyan, may sarili kang washroom, may sarili ka ng kama, fully furnished na. Hindi mo na kailangan bumili pa ng kama, hindi mo na kailangan bumili ng sofa, tsaka ng table and chairs. Kasi nung nandun kami sa Alberta, talaga napilitan kami bumili kasi wala talaga. Pagpasok mo doon kay Alberta, ang makikita mo lang doon ay yung kitchen, yung ref, yung meron silang ref, tapos lutuan, okay na yun, meron silang lutuan, meron silang ref. Pero itong wala. Wala silang tables and chairs, wala silang sofa, wala rin silang kama. So talagang ang hirap. Alam mo ba yung nagluto ka tapos kakain ka na tapos kakain ka sa sahig. Isipin mo para kang Japanese. Kumakain kayo sa sahig. So ganun kahirap. Kaya napilitan kami bumili ng tables and chairs.
Tapos wala rin kami mahigaan, kaya napilitan kami bumili ng kama. So dito, yun nga pala, nakita niyo naman meron na siyang lamp, 2 lamp. Tapos meron na rin siyang TV. Ito yung nabili pa namin to sa Alberta. Itong tawag yan, yun, printer. Ayan, printer. Nabili namin yan sa may Staples sa may Alberta, Whitecourt, Alberta. So yan yung mga gamit namin dito. So napakaswerte namin kasi kumpleto na siya, fully furnished na siya. So ang kailangan mo na lang dito pag tumira ka dito sa Nelson Beach, trabaho, pera, tsaka mga damit. Yan na. Kasi yung sa mga gamit dito, meron na sila, kumpleto na. May washing machine, may ref, may CR, may tables and chairs, sofa, tsaka kama. So yun na. Okay, na tour ko na kayo sa aming munting tahanan. Ano na sa amin? 8:56. So mag-aalas 9 na ng umaga. Hello Sunny. Kita mo yung bahay namin, di ba? Yung room namin may mga paintings pa. Ilan yan? 1, 2, 3. Tapos may mga flower base pa. Ayan o. Talagang maano siya, masinop yung may-ari nito. Talagang nilalagyan niya ng mga konting design. Tapos may salamin na rin. Ayan o. Diba? Dala-dalawa pa salamin niya. Tapos may breaker. Sakali mag-shutdown yung kuryente, pwede mo siyang i-reset dito. May breaker kami. Ayan o. May breaker. Kasi dito hindi pwedeng pagsabayin yung washing machine o yung lutuan doon tsaka yung microwave oven. Pag pinagsabay mo yung dalawang yan, mag-shutdown ang kuryente rito. So yun ang natutunan namin, na hindi pwedeng pagsabay-sabay yung mga appliances, mag-overload siya. Okay, maraming salamat sa inyo sa pagdalaw sa aking munting tahanan. Guys, maraming salamat. God bless sa inyo. Bye-bye. See you next time. God bless.